Pero I believe every successful business, meron din talaga mga challenges yan. So ano yung challenges naman along the way na in-establish niyo si Manang Aning? Ang ganda Kasi niya. magastos yan. Yes. Diba? Ang daming challenges. Unang-una, kwento ko lang to, meron yung isang taong nagsabi sa akin na, alam mo, gusto ko lang kasing gawin yan ni Donna. Donna kasi tawag sa akin. Maging CEO lang. Sabi ko, at the back of my mind, bakit ganun? Bakit hindi sila naniniwala sa akin? Hindi na naniniwala sa vision ko. At iniyak ko lang talaga yun, Miss Joycey. Alam mo kung sinagsabi nun? Ang nagsabi nun yung mother ko. Hindi niya alam na nakikinig ako. And nung narinig ko yun, parang bumagsak lahat sa akin. Sabi ko, hindi, ayoko na dito. So parang gusto mo nang sumuko that time? Yes, kasi unang-una hindi siya naniniwala. Pero ang ginawa ko, instead of that being a negative thing for me, naging positive pa. So sabi ko, hindi, kailangan ko tong gawin. Kailangan kong ipakita na itong vision na to magiging totoo. Kasi gusto ko talagang makatulong sa maraming tao kasi nakita ko lahat ng sakripisyo nila. And yun na nga, hanggang sa nakita niya, sinuportahan niya ako. So second na naging problem namin tao, people. Kasi as we're growing, hindi na lang kami yung hindi na kami yung hindi na kami. Siyempre, pag tayo, sobrang grind. Yes, correct. Diba? Sobrang hindi ka papayag na hindi mapaubos. Kahit nga isang plastic lang yan, ay hindi, kukunin ko yan, gagawin ko yan. Di ko sasayangin yan. Pero nung dumalaki na yung negosyo, nakita namin yung pagmamanage ng tao, hindi namin forte. So, ang nangyari, merong nalakawan kami ng mga paninda, mga box-box ng karne, mga taong kahit pera. Nananakawan kami. Imagine if parang 150K per month before, sa pera lang yun. Pero iba pa yung mga Parang iba. ina-out. Yes, ina-out talaga. Kasi ewan ko. So, ayun, yun yung mga bagay na namin, bagay na na-experience namin, yung pagtitiwala sa tao ng maling paraan. Even na accountant ka, nanakawan ka pa? Exactly, di ba? So, doon ko na-realize na sobrang dami ko pa palang hindi talaga alam. Even though I know all the process, when it comes to real life, application, hindi pala ganun kadali. And yung system talaga, sobrang importante niya. Kasi kahit gaano ka ganda yung concept, yung na-visualize mo sa business, pwede siyang mawala. Yes. If walang sistema, lalo na sa tao. Yes, correct. Diba? Ako naintindihan ko ngayon sa pagnenegosyo, hindi pala kailangan magaling ka lang sa pera. Naintindihan ko na kailangan magaling ka rin sa tao on how you're going to coach them and mentor them in order for them to empower your business. And once na-empower nila yung business mo, may empower ka din because you are the business owner. So it's a win-win situation. So dahil CEO ka na ngayon, paano mo sinasigurado na dala-dala pa rin ng mga tao mo yung values na gusto mong mangyari sa company? Yun, lagi ko nga sinasabi na pagka ikaw nagtrabaho ka sa Manang Aning, it's more than work. Yes. And also values ng nanay mo, syempre, kumbaga, ang values, di ba, yung core values, kung Yes. ano kayo, Yes. ganun din dapat yung mga empleyado. And nakita mo yung values ng nanay mo na naitaguyod kayo. So, talagang kailangan nila din ma-execute na talagang sipagan sa Yes, pagtatrabaho. Tama ka dun, Miss Joycey. Kasi ito laging sinasabi sa akin ng nanay ko, yung values niya, unang-una kailangan marunong kang magpatawad. So, talagang sinasabi namin sa mga empleyado namin, magpatawad kayo, magpatawad. Kahit ako nung una, Miss Joyce, hindi ko naiintindihan. Oo. Kasi sabi ko, hindi mo naman alam kung anong nangyari sa akin at hindi mo naman alam kung ano yung mga pinagdaanan ko. Bakit sasabihin mo sa akin na magpapatawad? Pero nga, dahil nag-grow ako at inaalam ko, naiintindihan ko yung nanay ko. Kahit hindi siya nag-training, kailangan alam niya. Exactly. Kaya Diba? nga doon ako nagulat, Miss Joycey. So, all this time, sinasabi pala ng nanay ko na ito na yung kailangan mong gawin. So, hanggang yun din yung tinuturo namin sa mga empleyado namin. Kailangan marunong kang magpatawad. Kailangan alam mo alagaan ng sarili mo. Kailangan ikaw muna. Kailangan masipag ka. And all those values na meron sa Manang Aning, most especially the heart. Yun talaga yung hanggang ngayon, bakit buhay ang Manang Aning, it's because may puso.